pinapaboran po ng ating House of Representatives ang Pangulo at tinatarget po nila for political assassination si Vice President Sara Duterte. Medyo agrabyado po sila sa Senado. Kaya eto na po ang ginagamit nilang pagkakataon para sirain na si Vice President Sara Duterte. Kaya pinatatagal po nila eh. Ako hindi magtataka kung baka Mayo pa, baka lumampas pa sa Mayo yan eh. Sa kanilang pangnanais na sirain talaga si Vice President Sara Duterte. Sabi ng Kamara na sufficient in form, substance at grounds at yung naging sagot ng pangalawang Pangulo. Sapat na yun para ipausad na lang nila, desisyonan na nila at ibigay na. Kung gusto mo nilang paboran, ibigay na sa Senado para umusad ng gusto itong impeachment at wala ng mini trial na mangyayari. Opo, kasi talaga pong sufficient na yan. Alam niyo po, baka hindi alam ng iba, isa po ako doon sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa dating chairman ng COMELEC na si Andres Bautista Jr. Ito po ay successful impeachment po to in the sense na ito pong impeachment ay it was found to be sufficient in all aspects, form and then substance, in-overrule ng plenary. Ang plenary ang na-determine na ito ay dapat iangat sa Supreme Court at nakita ko po yung proseso, yung actual na proseso po dyan sa House. Talaga pong ang basihan ng form, substance at grounds ay yun pong reklamo. Hindi po pwede yung mini trial, small trial, short trial, kahit anong trial po sapagkat hearing po ang hinihingi dyan. Hearing, hindi po lugar ng House Committee na humanap ng ebidensya laban doon sa inireklamo in any impeachment proceedings. Yan po ay trabaho ng Senate bilang isang impeachment court. Ngayon, titignan nyo yung sufficiency ng lahat ng yan base sa ebidensya. Kung may gusto kayong ipatawag nyo yung complainant, ipatawag nyo yung kung sino man, ngunit hindi nyo pwedeng kunin yung mga dokumento ng mga kumpanya na hindi naman nababanggit sa complaint o si answer, hindi nyo naman pwede patawag yung mga tao na hindi nababanggit doon sapagkat that would already constitute a trial na lagpas na po sa kapangyarihan ng House Committee. Opo, yung nangyayari ngayon po dyan sa Kamara, naging malinaw po ba yung double standard? Dahil kini-question po, no? Lalo na ng mga Duterte supporters, bakit yung kay Pangulong Marcos Jr. hindi ganito klase ang treatment? Bakit yung kung issue po ng SALE na binilang mula noong alkalde pa hanggang sa naging vice president, hindi in-apply doon naman sa kay speaker na galing sa daang milyong piso, naging bilyong piso, yung mga ganun po na mga usapin po, attorney? Yun nga po ang aming ikinatataka. Alam niyo po, hindi naman po ito game ng pataasan. Huwag na natin sabihin, ito 125 lang, yung sa kanila ay bilyon ng alegasyon. Tignan lang po natin yung circumstances. Dito po sa reklamo laban kay Pangulong Marcos ay nakita po natin na talagang may insertion. Bakit natin nasabing ang laki ng ebidensya na may insertion? Sapagkat nagkaroon ng bilyon-bilyon, daang bilyong pisong nakawan na iniimbestigahan po. Nagkaroon ng ICI dahil doon sa ninakaw na daan-daang bilyon o trilyon, nagkaroon ng Senate investigation, nagkaroon ng House investigation. Hindi pa ba sapat na pruweba yon na ginawa ng Pangulo yung mga ibinibintang sa kanya? Doon pa lamang ito sa insertion. Huwag na nating pasukin yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte, yung drug use, etc. Huwag na natin munang tingnan yon at may mga pending pa. Ito lamang sa General Appropriations Act na ngayon ay nakabinbin na rin sa Korte Suprema. Without going into the merits of that petition, kitang-kita na natin na at least yung sinasabi ni Chairman Luistro na probable cause, ayun na yung probable cause mo eh. Nandoon na mismo sa reklamo. Ang problema lamang po, yung aming reklamo na mas maraming ebidensya na pinakita naman po natin sa publiko, nakahon-kahon ang aming ebidensya, libo-libong pahina ng mga dokumento
20 o 30 USB, hindi po nila tinanggap. Diyan lamang po kitang-kita natin na pinapaboran po ng ating House of Representatives ang Pangulo at tinatarget po nila for political assassination si Vice President Sara Duterte. Opo, at may pahayag pa po na ang Kamara na parang hanggang Mayo magsasagawa ng pagdinig ukol nga po dito sa impeachment. Meron namang nagkukwenta na simula nang mag-umpisa ang impeachment, baka mas malaki pa yung nagastos na ba ng Kamara kaysa doon sa mismong sinisingil sa pangalawang Pangulo, Attorney. Ay, yun nga po ang ating sinasabi. Kung ganyan katagal po yan, hindi na po yan hearing. Trial na yan. Huwag mo sabihing mini trial sapagkat ang 2 o 3 buwan na hearing ay trial na po yan. At huwag niyong sabihin yan ay mini trial kung ang dami-dami niyong sinasabpina, duces tecum ng mga dokumento, ang dami-dami niyong pinatatawag na kung sino-sino, at kitang-kita naman po. Kaya alam niyo po, Sir Admar, huwag na tayong umasa ng paatas na laban dyan sa House. Isa lamang po ang agenda niyang committee na yan. Isa lamang po ang misyon yan ng grupong yan ay sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sapagkat alam nila na kapag yan ay na-transmit sa Senado, they don't have the numbers, unang-una. Pangalawa, sa nipis ng kanilang mga ebidensya ay ito ay hindi po magka-gain ng traction at ma-acquit po si Sara Duterte. So, judicially, politically, medyo agrabyado po sila sa Senado. Kaya ito na po ang ginagamit nilang pagkakataon para sirain na si Vice President Sara Duterte. Kaya pinatatagal po nila eh. Ako hindi magtataka kung baka Mayo pa, baka lumampas pa sa Mayo yan eh. Sa kanilang pangnanais na sirain talaga si Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo rin po ba, Attorney, na itong ginagawa nila, kaya nilubos-lubos nila dyan dahil sa possible na nakikita nilang wala ng suporta, ito baka hindi umusad nga sa plenaryo lang ng Kamara? Alam nyo po, maari din po yan sapagkat sa nakikita po ng iba nating mga kasama dyan sa mababang kapulungan ay talaga na pong mahihirapan na i-justify ang mga actions ng kasalukuyang pamahalaan at baka maging kiss of death o isang sumpa para sa kanila kung sila po ay lalaban kay Vice President Sara Duterte. Ginagamit na lang po dito noong mga last termer siguro, yung mga taong bilib na bilib sa sarili, gandang-ganda, may train yung mga GGSS, katulad ni Representative Luistro at Dilima, yung GGSS, gandang-ganda sa sarili na ito ay para sa exposure, baka may plano sila sa 2028, hindi po natin alam pero halatang halata naman po na ito ay ginagamit bilang isang platform, una, para sirain si Vice President Sara Duterte. Number 2, para i-project yung kandidatura, possible candidacies ng ilang mga personalidad. Kaya kung ako sa kanila, siguro naman kahit konting hiya, tabla naman po sila.